Kris Aquino, iginiit ang paniniwalang hindi siya nakulam. Muling naglabas ng saloobin ang aktres at TV host na si Kris Aquino sa kanyang social media kaugnay ng patuloy na espekulasyon ng ilang netizens na siya raw ay biktima ng kulam. Ayon kay Kris, pagod na siya sa paulit-ulit na balitang hindi makatotohanan, at sa dami ng alok mula sa mga faith healer na nais siyang gamutin gamit ang espiritual na pamamaraan. Matatandaang matagal nang isiniwalat ni Kris na siya ay mayroong rare autoimmune disease, isang kakaibang sakit na bihirang tumama at mahirap lunasan. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa naturang kondisyon, lumaganap ang mga tsismis at haka-haka na hindi raw pangkaraniwang karamdaman ang damapo sa kanya kundi gawa ng masamang elemento. Gaya ng kulam, may mga faith healers o mga albularyo na umano'y kusang nag-alok ng kanilang serbisyo upang siya ay pagalingin. Maging ang aktres na si Aiko Melendez ay minsang nagpahayag ng pagkabahala at pagbibigay hinala na baka may hindi pangkaraniwang puwersang nakaaapekto sa kalagayan ni Kris. Dahil dito, lalo lamang lumalim ang mga usap-usapan sa social media. Hindi na napigilan ni Kris ang kanyang damdamin at sa kanyang online post ay hayagang sinabi ang kanyang pagod at pagkainis sa sitwasyon. Aniya, bukas na lang pagkatapos ng PET scan ko. Saka ko sasabihin ang katotohanan. Dahil pagod na akong makitang may nagsasabing patay na ako, o may albularyo raw na may solusyon sa sakit ko. O kaya'y may nagsabing kinulam ako, maawa na kayo, tama na po. Bagamat nahaharap sa matinding pagsubok dahil sa kanyang karamdaman. Iginiit ni Kris na hindi kailanman nanghina ang kanyang pananampalataya. Hindi umano natitinag ang kanyang paniniwala sa Diyos at sa mga aral ng simbahang Katolika. Sa kabila ng lahat ng spekulasyon, pinili pa rin niyang kumapit sa pananalig kaysa sa mga kwentong walang batayan. Matatag pa rin ang pananalig ko sa awa ng Diyos, sa kaligtasang dulot ng pagiging tao ni Hesukristo. At sa proteksyon ng ating mahal na Birheng Maria. Hindi ako sumusuko, kaya hinihiling ko, ipagdasal natin ang lahat ng dumaranas ng sakit at paghihirap araw-araw, pahayag niya. Pinayuhan rin ni Kris ang kanyang mga taga-subaybay na huwag agad maniwala sa mga lumalabas na kwento online, lalo na kung wala naman itong sapat na ebidensya. Sa halip, dapat umanong ituon ang pansin sa pagkakaroon ng malasakit, pagdarasal, at pag-unawa sa pinagdaraanan ng bawat isa. Ang bukas at matapang na pahayag na ito ni Kris ay hindi lamang isang paglilinaw kundi isang panawagan sa mas maingat na paggamit ng social media at mas malalim na pangunawa sa tunay na kalagayan ng mga taong may sakit. Ipinapakita rin nito ang kanyang katatagan sa gitna ng mga personal na pagsubok, at ang kanyang paniniwala na ang pananampalataya ang siyang pinakamabisang sandata laban sa anumang uri ng hamon. Sa huli, si Kris Aquino ay nananatiling inspirasyon sa marami, hindi lamang dahil sa kanyang katanyagan, kundi sa kanyang pagpili na maging matatag, totoo, at tapat sa kabila ng lahat ng balakid.